sa ating Panginoon. Kung nahanap na natin, ganito po ang pagkakasabi. Acts chapter 11 verse 18, sabi dito, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then hath God also to the Gentiles granted repentance unto life. Sa Tagalog, itong pagkasabi, at nang marinig nila ang mga bagay na ito'y nagsitahimik sila at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayo'y binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Revelation chapter 3 verse 19. Amen. Salamat sa Panginoon. 19. So sabi dito, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. So sabi sa Tagalog, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan, ikaw nga'y magsikap at magsisi. Ang Panginoon na magpala sa kanyang mga salita. Tayo manalangin. Kapagpalang Diyos, muli kami narito humihingi, Lord, ng gabay mo, Panginoon, sa iyong mga salita, na ikaw muli, Lord, ang siyang magbukas po nito, maghimay, Lord, sa aming harapan, na ang bawat salita, Lord, ay magbunsod ng kapangyarihan sa amin, revival, pagbabago, Panginoon, na kami bilang tao, limitado, ay hindi namin kaya sa aming sarili ang mga bagay. Kaya, Lord, narito kami na kinukumit ang mga bagay sa iyo, O Diyos. Kaya kami lumalapit, kaya kami narito, O Diyos, napapakumbaba, lubos ang aming pag-amin sa aming sarili na kami, Lord, ay hindi po karapat-dapat sa iyo. At inaamin, Panginoon, na ang aming mga katuwiran, O Diyos, anumang bagay na aming may pagmapuri, ito'y maraming basahan lamang, Lord, sa iyong presensya. Kaya, Lord, higit ang pangangailangan namin sa umagang ito na ikaw, Panginoon, ang mangusap sa amin, katagpuin, Panginoon, ang aming mga pangangailangan, at may bigay namin ng karampatang papuri, pasasalamat sa iyo, O Diyos. Ikaw, Lord, ang nakakaalam sa puso ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya bayaan mo sila, Lord, na makalapit as is, Lord, kung ano po sila, Ama, at tanggapin mong kanilang pananampalataya. Kung ito man, O Diyos, ay kasing liit lamang, Panginoon, ng butil ng mustasa, ay hindi mo pa rin ito tatanggihan, Panginoon, pagkat ito'y pananampalataya, Panginoon, sa iyo. Kaya we pray na as we, Lord, wait, Panginoon, sa iyong presensya sa aming kalagitnaan, ay bayaan mo maging malaya, Lord, ang puso ng iyong mga anak, anumang alalahanin, anumang kabigatan sa puso, ay magawang maiwaksi ito, Panginoon, at aming tingnan at takbuhin, Lord, ang takbuhin nilagay mo sa aming harapan, at tumingin lamang sa iyo, O Diyos, na siyang may-ari, Panginoon, at tagapagsakdal ng aming pananampalataya. Lubos kaming umaasa na alis kami sa apat na sulok ng tahanang ito, na natanggap namin ang pagpapalang laan mo para sa amin. Ikaw, Panginoon, ang siyang maluwalhati, ikaw ang mag-minister sa amin. Nang sa ganun, Panginoon, ang bawat salita, Lord, ay matanggap namin, Panginoon, masampalatayan na namin, at kami magbunsod, Panginoon, sa amin ito, Lord, ng revival, ng kalakasan, Panginoon, at bagong inspirasyon upang makapagpatuloy, Panginoon, sa paglilingkod po na ito. Muli, Lord, consecrate this place, tabingan mo kami sa iyong banal na dugo, at ikaw, Panginoon, ang mapasalamatan at maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan. Muli, Lord, kinukumit namin ang lahat sa iyo, kasamang papuri at pasasalamat sa iyong pundakil at matamis sa pangalan aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo malaya na muli, makaupo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At mabilis ang oras. Amen. So, thank you, Lord, sa araw na ito. Ito ay ika-6. Hindi ako nagkamali. 6 ba? Ika-5th na Sunday na tayo ay narito sa bago nating house of prayer. At patuloy nating isama sa panalangin. Nawa ay patuloy tayong provide na ng Panginoon ng mga workers at ilan pa. Iniwala ko darating yan. At patuloy siyang kumikilos, mga kapatid. Kapag kaambuhay natin, patuloy nating kinukumit din sa Panginoon. Amen. At sinasubmit lang natin. At kung ano talaga yung kalooban niya, mga kapatid, yun po ang masunod sa atin. So, announcement lang mamaya, meron pong Thanksgiving and anniversary sa church ng
Novaliches Church, kila Pastor Fernan. So kung sino pong mga available na makasama mamaya, magsabi po mamaya, no, para at least ma-inform ko si Pastor Fernan. At may mga ilang pastors din na pupunta doon. So sabi nga, yung kanilang gawain, Thanksgiving, ay hanggat may preacher. So last time umabot kami ng alas 6 doon, kung maalala ninyo. At di natin alam kung anong oras. Pero kung sino available ay magsabi mamaya. Tingnan natin kung paano arrangement. At tayo rin, dalangin ko na makapag-anniversary, no? So for 3 years na tayo ay nasa pag-minister, hindi tayo nakapag-celebrate talaga, mga kapatid. Pero sa akin, personally, parang gusto ko pagka nagka-anniversary tayo, mga kapatid, ay hindi yung nakasanayan na mag-i-invite ng mga preacher, tapos gusto ko, mga kapatid, na mag-outing tayo, konting exhortation, tapos reminisce natin yung kabutihan ng Panginoon, banding. Kasi pag kami anniversary sa mag-asawa, diba, sa natural nga pagka-anniversary ninyo, kailan dalawa? Diba? Kasi minsan nangyayari daw, anniversary, nag-invite, tapos yung mga kapatiran, pagod na pagod. Kasi naglulutot lahat. So yung preacher na guest na umaabot ng anniversary greeting, hindi naman yung mga kapatiran yung binababate, kundi yung mga invited. So, 'di ba? Sana nakuha niyo yung punto ko doon, mga kapatid, na anniversary dapat talaga yung pastor tsaka yung church, 'di ba? At hangga't maaari yun nga, wag maging picture na yung anniversary tapos yung mga kapatiran pagod na pagod, kakaluto. Dapat yun nga dapat ma-appreciate nila yung araw na yun, kasi special yun. 'Di ba? Wala silang gawin. Kung pwede mag-catering tayo o kung mag-outing tayo sa labas, maiba tayo doon. Hindi naman yan standard, mga kapatid. So, mas maging band ba? Kasi hindi naman to organization ang binubuo natin. Pamilya, mga kapatid, sa Panginoon. At mas maging maluwag tayo sa isa't isa. Yung pakiramdam ba? Diba? Sabi ko nga dito, hindi tayo legalista na halos sakalim mo yung tao, magsimba ka, ganito, ganyan. Kung may pag-ibig sa Panginoon yan, di ba? At kung meron naman dahilan na hindi makadalo, okay lang yung, mga kapatid. Kung talagang hindi kaya, hindi naman tayo legalista dyan. At kaya nga meron tayong recording, nilalagay natin doon kung sakaling hindi man makadalo dahil sa mga emergency at lahat, ay meron tayong archive na pwedeng panoorin, diba? So, yun lamang, mga kapatid. Darating natin na fellowship, November 1. So, wala pang yung lugar niyan sa Citation, Bulacan. So, mabilis ang araw. October na agad, mga kapatid. So, tingnan natin yung mga updates. At hindi naman ako preacher dyan. 4 ang preacher dyan. At isang araw lang po yan, mga kapatid. Actually, yung November 2, meron ding invitation sa atin ang Luzon Church, kila Pastor Ron. Pero hindi pa ako nag-commit kasi sunod-sunod yung, mga kapatid. Diba? 1, tapos 2, tapos kinabukasan Sunday. So, iniisip ko rin kalagayan ninyo at lahat. Pero kung anong kalooban ng Panginoon, yun naman lagi sabi ng James huwag ka tayong mag-commit. Sabihin lang natin, loobin ng Panginoon. Kung anong kalooban ng Panginoon, mga kapatid. So, yun lamang, mga kapatid. Tayo po babalik dun sa ating scripture na binasa kanina. Acts 11. Tulungan tayo ng Panginoon matapos ito ng maaga. Acts 11:18. So, ang picture na yan, si Peter yan, mga kapatid, na nangungusap dun sa mga Hudyo, na ang chapter na yan ay parang tinatanong nila si Pedro, mga kapatid, bakit siya nakikihalubilo dun sa mga Gentile. Diba? Kasi Acts, tumawid na ang gospel from sa mga Hudyo patungo sa mga Hentil. So, actually, kung titingnan natin yung paunang kaalaman ng Diyos, talagang kasama tayo dyan. Sadyang, kailangan lang ipakita yung picture at padaanin na meron siyang piniling bayan at sa dulo ay meron siyang pinili din na sa bahagi ng mga Gentile na kanyang tinawag na nobya. Amen. So, itong 11, mga kapatid, kung mapapansin ninyo, sabi dito, nung nagpapaliwanag dyan si Pedro, dahil meron siya nakitang vision dyan bago itong scripture na to, na pinakita sa kanya ng Panginoon, kumatay ka ng hayop at kainin mo. Tapos yung vision, sabi ng Panginoon, magpartake siya doon, pero ang sagot niya, Lord, hindi ako kumakain ng unclean.
So sabi ng Panginoon, yung nilinis na ay huwag mong tawaging marumi. Dahil nga alam ng mga Hudyo kung ano yung dapat nilang kainin na malinis, marumi, hindi pwede. At yan ay tumutukoy din doon sa mga hentil na tatanggap ng ebanghelyo. So sabi doon ay wag nawa maging dahilan na sila'y hentil at hindi makarating ang ebanghelyo pagkat hindi mo maaring tawaging silang marumi na sila'y nalinisan na sa Panginoon. Dahil yun nga yung purpose, mga kapatid, ng ebanghelyo at ng Cross of Calvary. So kung mapapansin ninyo 18, i-shortcutin natin yan, sabi niya, nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila nung sinabi niya yung vision, at nilawalhati ang Diyos na sinasabi, kung gayo'y binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. So, Pastor, ang sabi ba dyan ay, ang Diyos ba ang nagbibigay ng pagsisisi? Hindi. Sa ibang translation, at kung kukunin mo yung thought ng scripture, ang Diyos ay nagbigay ng pagkakataon na ang tao ay makapagsisi. Yun ang ibig sabihin dyan. Upang sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan. Dahil kung babasahin niyo yung Pedro, mga kapatid, aklat ni Peter, hindi talaga niloob ng Diyos na ang tao ay mapahamak. Diba? Kaya hindi natin pwedeng sabihin, unjust ang Panginoon. Nang sabihin, hindi, may pinili na siya, tapos ngayon, isinishare nila ang gospel na dapat tumanggap kami. Tayo ay tatanggap ng ayon sa kung anong pagpapahayag ng Panginoon. Pagkat wala tayong tatanggaping anuman, sabi sa dyan, libang ipagkaloob ng Panginoon. At doon lamang ipinapakita na meron talagang taong tatanggap at sila ay inordain, mga kapatid, para tumanggap ng ebanghelyo. Kaya nga doon natin ma-appreciate, mga kapatid, sa buhay natin kapag kaalam natin na hindi tayo karapat-dapat, marami tayong pagkukulang at lahat, pero tayo'y tinawag ng Diyos, mga kapatid, para maipanumbalik sa Kanya. Kasi 'di ba, sabi sa ibang scripture, binigyan tayo ng ministry of reconciliation. Na ang Diyos, mga kapatid, yun talaga ang Kanyang layon na tayo'y maipanumbalik sa Kanya. Sadyang ang tao lang, mga kapatid, ang kuminsan dahil nalalambungan o nalalagyan ng ulap yung kanilang isip, ang kanilang puso, ay hindi nila lubos na maunawaan itong kaloob ng Panginoon na talagang freely binibigay sa tao. So nais kong pamagatan ito, mga kapatid, ng repentance unto life. Diba itong mensahe na ito, mga kapatid? At binasa ko kanina yung Revelation chapter 3, verse 19, nang sabi dito, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. So, laging sinasabi yon. Be zealous. Ang ibig sabihin ng zealous, sigasig yan. Pagsusumikap, kaya lang, naalala nyo, nag-preach tayo ng pride. Minsan, ang tinatamaan ng spiritual pride ay yung mga sobrang sigasig din. Kasi parang lumalabas, nakikipag-compete na sila sa ibang mga Kristiyano. Kaya nga kailangan bantayan. Pero laging binabanggit yung zealous and repent. Ano ba yung repent, Pastor? Di ba yung pagsisisi? Always naman natin naririnig yan. Sa ibang bahagi ng scripture, pagka sinabi mo naman yung repent, ang ibang translation niyan ay change of mind. Kasi bago ka humantong sa isang pagdidesisyon, mga kapatid, dito muna yan. Ang battleground, ito Di ba? Lahat ng pagpapasya, dito muna bago mahulog sa puso. Kaya nga sa Garden of Eden, ang pinili ni Satan, mga kapatid, na i-conquer, mga kapatid, ay yung pag-iisip. Samantalang ang Diyos, ang pinili niyang trono, mga kapatid, ay dun sa puso. Pero bilang tayo ay mananampalataya sa ating Panginoon, lagi natin kinukonsider ang salita ng Panginoon para hindi tayo magkamali ng desisyon. Kasi decision is a very, tawag dito, isang bagay yan na napakahalaga. Na kapag ka nag-decide ka dyan, di ba, yung choice, di ba, sabi ng message, choice is a great thing. Pero yung pili natin, mga kapatid, malaya tayo pumili dahil nga free moral agent tayo, di ba, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Pero kailangan maging maingat tayo sa ating pagpili. Kasi malaya tayo sa pagpili, pero hindi tayo malaya dun sa consequences. Kaya nandito ang pagtuturo ng salita ng Panginoon para bigyan tayo ng view dun sa kaliwat kanan, mga kapatid, ng ating pagpili kung ano yung ating pipiliin. Pastor, maraming pumipili pa rin ng mga bagay na hindi sa Panginoon. Mamaya babaybay natin yan. Bakit dumarating po doon? Kasi unang-una, hindi mo mahuhusgahan ang tao malibang maunawaan mo kung saan siya nanggagaling.
Diba? Lahat ng tao merong desire, merong thirst. At yung thirst na yun, mga kapatid, ay tumutukoy sa isang bagay na magbibigay sa kanya ng patid dun sa kanyang uhaw. So, kung sasabihin natin na bakit merong mga tao pa rin na kahit pa sabihin mo na, sabihin na natin, mananampalataya, maring dumaraan pa rin doon sa pagpili ng salita ng Panginoon o yung mga bagay ng sanlibutan. Diba? Alam mo, kilala niyo ba si Arthur Pink? Isa yan sa mga theologian, mga kapatid, na 1980s. At kung isa-search niyo sa message, magugulat kayo, nabanggit yan ng prophet. Kasi ang prophet ay wide reader siya, kahit yung mga theologian sila Finney, sila Moody, yung mga sa age ng Reformation, ay binabasa niya yung mga mga books nito at mga sermon nitong mga to. Kaya yung doctrine din regarding sa soul and nature, alam mo bang nakuha niya rin yan kay Arthur Pink, na meron lang akong babasahin na isang statement niya. Sabi dito, bakit pinipili ng makasalanan ng isang buhay na puno ng makasalanang pagpapakalayaw? Bakit daw pinipili ng isang makasalanan ng isang buhay na puno ng makasalanang pagpapakalayaw? Ang sagot niya, dahil mas gusto niya ito. Kasi yun yung hatak eh. Diba? Hindi ka pwedeng magkaroon ng damdamin o marahil magkaroon ng isang hatak sa isang bagay kung hindi yun yung nandun sa loob mo. Kaya sabi niya dito, pinipili ng tao ang mga bagay na naaayon sa kanyang kalikasan. Nature. Kung ano ang nature mo, ibig sabihin, yung nature ng soul mo, kalagayan ng kaluluwa mo, mga kapatid, yun ang magdedetermina kung ano yung mga desire mo. Kaya sabi niya dito, at dahil dito, bago pa man niya piliin o mas gusto ang mga bagay na banal at spiritual, kailangan bigyan siya ng bagong kalikasan. Kailangan mabago yung kanyang nature. Sa madaling salita, kailangan niyang maipanganak na muli. So, nakita niyo, mga kapatid, dito, yung tawag dito, controversy sa soul, nature, ay hindi ko pa na break sa inyo, mga kapatid, pero ang soul, mga kapatid, pinapalitan yung kalikasan, yung nature. Kasi yung nature, nakuha mo yan, mga kapatid, nung maipanganak ka dito sa sanlibutan. At ang tao, patuloy siyang tumutugon doon sa tawag, mga kapatid, ng mga bagay sa sanlibutan kasi hindi pa napapalitan yung kanyang kalikasan. Dahil unang-unang, totoo mong identification sa ating Panginoon, you are a seed gene of God, binhi ka ng Panginoon, at kailangan ma-express yung uri ng pagkabinhi mo. Kaya lang, mali ka ng expression sa mundong ito na ikaw ay nilagay sa laman na automatic, by default, magkakamali ka. Mahuhulog at mahuhulog ka. Kaya nga, ang scripture ay patuloy na nanguusap na ang tao dapat ay maipanganak muli. Saan? Sa spirito. Na mapalitan yung kanyang kalikasan, mga kapatid, upang yung lahat ng kanyang desire ay maging sa Panginoon. Kasi hanggat hindi yan nababago, mga kapatid, hindi yan na-change, hindi namamatay yung kalikasang yan na nakuha mo sa sanlibutan, mga kapatid, dahil sa kapanganakang ito, ay meron pa rin mga bahagi sa buhay natin na kahit sabihin mo, nasa church ka na, naniniwala ka naman sa mensahe, naniniwala ka naman sa Panginoon, pero meron ka mga nakukomit na bagay na alam mo na hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. At kung minsan, yan ang nagiging confusion madalas ng mga mananampalataya sa Panginoon. Sabihin, siguro hindi talaga ako tinawag ng Panginoon. Siguro hindi talaga ako pinili ng Panginoon. So, lilinawin natin yan, mga kapatid. So, nais ko na magbaybay ng quotation ng prophet. Sabi dito, Things That Are To Be, 1965, December 5, paragraph 63, yung ikatlong paragraph. Sabi niya dito, at ngayon, sa ganyang paraan ka rin dumating sa pamamagitan ng pag-aaring ganap na sampalatayanan ang Diyos. 'Di ba? Una, alam naman natin yan, yung three work of grace, 'di ba? Nabanggit ko na sa inyo yan, yung justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost. Na yung aring ganap, pag-aaring ganap ay sa mas mababaw na pangungusap ay ikaw ay higit pa sa isang matuwid. 'Di ba? Yung tipo na ikaw ay pinatunayan na ikaw ay matuwid. Ibig sabihin ng justification, na para bang hindi mo ginawa ang isang bagay. For example, sa isang court, 'di ba, merong nagsabi sa iyo, 'di ba nagnakaw ka ng ganito ganyan. Ngunit binigay yung ebidensya at napatunayan
na hindi mo naman pala yun ginawa. So, you are justified. Ikaw ay inaring ganap na matuwid na para bang hindi mo ginawa yan in the first place. Pero sa kalagayan natin bilang isang taong makasalanan na pinanganak sa laman, ay meron talaga tayong mga pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala. Pero dahil sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoon, ay ginawa tayong matuwid o inaring ganap sa mata ng Panginoon. Na para bang yan ay hindi mo ginawa in the first place. Diba? Diba parang napakahirap isipin nun. Kasi sa isip mo, alam mong nagkamali ka, may pagkukulang ka, pero sa mata ng Diyos, parang hindi mo yung ginawa. Ganun ang nagagawa ng pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang mensaheng dala ni Luther sa kanyang panahon. Baybayin pa natin, di ba? Sabi doon, Romans chapter 5, verse 1 to 2, sabi doon, yaman na inaring ganap sa pananampalataya, yaman nga na mga inaaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung tinutukoy dito, yung mga taong sumasampalataya. Nang sabi, sa pamamagitan din naman niya, nagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito na dyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asang kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Isipin mo na ikaw ay, di ba yung forgiveness kasi talagang na-recognize meron kang mali eh. Pero yung sabihin na ikaw ay justified ay hindi ibinilang ng Diyos. Kaya nga sabi sa scripture, sabi ni David, di ba? Mapalad ang tao na hindi ibibilang ng Diyos ang kasalanan sa kanya. Yun ay pag-aaring ganap. Na para bang hindi mo ito ginawa, kahit pa sa laman, alam mo, bilang tao ay ginawa mo, sa ating Panginoon, dahil meron kang pananampalataya, ay para bang hindi mo yan ginawa. Ibig sabihin, binura ng Diyos. Di ba? Sabi nga doon, yung ating mga pagkakasala ay inilagay ng Diyos sa dagat ng pagkalimot. Diba? Ibig sabihin, pag nilagay na sa dagat ng pagkalimot, hindi na naalala ng Panginoon yun. Diba? Naalala ko yung isang magtatay, diba? Alam niyo yung kwento na yan eh. Yung talagang sobrang inspirado siya sa scripture. Pag nagbabasa ng Biblia, nandun siya sa 3rd floor, yung kanyang anak, may mga bisitang babae, dahil babae yung kanyang anak. Pagka nag-glory, hallelujah doon, pag nagbabasa ng scripture, napapahiya siya. Kaya no minsan, dahil nga meron na naman siyang bisita sa bahay, ang ginawa niya, binigyan niya ng geographic book. Para, syempre, hindi humatak ng inspiration. Kasi natural yun eh. Pero, alam mo, ang taong inspirado sa ating Panginoon, kahit pa sa mga natural na bagay, ay magagawa niyang makita ang Diyos. Kaya nung nandun sa mga kapatid, yung mga bisita nandun sa baba, narinig na naman niya yung tatay niya sa 3rd floor. Na nag-hallelujah na magpapasalamat sa Panginoon. So umakyat siya. Sabi niya, tay, ano bang ginagawa mo? Binigyan na nga kita ng geographic book. Bakit ganyan pa rin ang action mo? Sabi niya, alam mo na kasi may nakita ko dito sa geographic Meron daw isang dagat na hindi pa nalalaman kung gaano ito kalalim at wala pang nakalangoy dito kasi sobrang lalim. Hindi nila maaraw kung gaano kalalim. Sabi niya, anong ibig mong sabihin? Di ba ang sabi ng scripture, sabi ng tatay, ang ating mga pagkakasala ay itinapon ng Diyos sa dagat ng pagkalimot. Meron talagang dagat ng pagkalimot sa natural, at ito'y tumutukoy mga kapatid sa pagiging sovereign ng Diyos, makapangyarihan ng Diyos, nasaklaw niya ang mga bagay mga kapatid, na kaya niyang pawiin yan. Sa pananampalataya pa lang yan mga kapatid. So sabi dito, ay kaya nga tinuring niya tayong matuwid dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesukristo, mayroon na tayong magandang pakikitungo o relasyon sa Diyos. Sa pamagitan ni Jesus at dahil sa ating pananampalataya ay tinatamasa natin ngayon ang biyaya ng Diyos at nagagalak tayo dahil sa ating pag-asa na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. So una yun, yung justification. Pag tinuloy mo, sabi niya dito, at ikaw ay binautismuhan sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan. So alam natin yan, Acts 2:38. Repent and be baptized. Diba? Kaya nga naniniwala tayo talaga na yung dugo ng ating Panginoon, meron talaga yung pinaglaanan mga kapatid, ng mga tao na sasampalataya mga kapatid. Dahil kung sabihin natin na tawag dito parang napakalight lang ng ebanghelyo, bakit nire-require ng ebanghelyo na ang tao ay magsisi?
Diba? Repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of Holy Ghost. So una, justification, at ang sabi ng prophet dyan, kasunod ay yung pagbautismo sa tubig. Para saan ba yung bautismo, pastor? Para yan sa pagpapakita mo, pagpapahayag mo na ang Panginoong Jesucristo ay namatay para sa iyo at hiningi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan, at ito'y para sa simbolo ng kapatawaran ng Panginoon sa atin. Nasabi pagkatapos ng pagpapaging banal, sabi niya pagkatapos ng pagpapabanal na kapangyarihan ng Diyos ay nililinis ang buhay mo mula sa lahat ng bisyo. Sabi niya, then the sanctifying power cleanse the habits out of your life. Kaya nga merong tumanggap. Tapos nung panahon ni Wesley, merong message mga kapatid ng sanctification. Yung pong tinatawag na kabanalan. Yung kabanalan, hindi lamang yan tumutukoy doon sa pagsusuot ng mahabang damit, mahabang buhok. Kasi dalawang bahagi yan, twofold yan. Ibig sabihin, merong kalakip na buhay sa loob, at yung loob, hindi natin pwedeng ilagay kasi talaga yung karwahe sa unahan ng kabayo eh. Diba? Makikita mo na ang tao ay nandoon sa bahagi o second stage ng sanctification mga kapatid kapag nagagawa niya ng ma-express yung bagay na natanggap niya sa Panginoon, at yan ay merong outward expression. So, alam natin yung pagsusuot ng mahabang damit, mahabang buhok, mga kapatid, ay bahagi ng pananampalataya sa sanctification. At hindi lamang yan sa damit, kundi dun sa pamumuhay. Kasi minsan may sabi, alam mo, pastor, meron namang mahaba buhok, tapos mahaba palda, pero sama na ugali. Meron na nagsasabi, mabait sila, kahit hindi mahaba ang buhok nila, hindi mahaba ang palda, pero mabait sila. So, lagi niyong tatandaan, kapag tumitingin tayo sa isang marahil, sabihin natin, peking bagay, maging masaya tayo. Kasi laging tumutuko yan dun sa original. Hindi pwedeng ma-produce ang isang peke kung wala pong original. So, magtuturo yan mga kapatid na meron talagang nagtuturo ng sanctification, kabanalan mga kapatid, na yan ay inward tsaka outward. Diba? Kung naniniwala tayo sa message, gaganapin natin yan mga kapatid. Diba? Sabi dito, Hebrews 10, chapter 10, verse 10, sabi dito, sa kaloobang yaon, tayo'y pinapaging banal sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. So, unang-una, yung sanctification, hindi yan merits mo. Hindi yan sarili mong gawa. Ang Panginoon ang nagsasanctify sa atin. Nang sabi dito, nagbigay siya ng example, ang katotohanan at bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas, gayon din mga hain na hindi makakaalis kailan paman ng mga kasalanan, kasi yan yung ginagawa nila noon. Ngunit siya na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. Ano yung picture niyan? Yung nandun sa Calvary, sabi doon, biniyak siya sa Calvary mga kapatid, binuhay siya 3 araw, yung katawan ay nilagay dun sa kanan ng Diyos in power, pero yung spirit ibinalik dun sa church. Pastor, bakit ba binalik? Kasi walang silbi yung pagmi-minister ng Panginoon for 3.5 years na hasikan sila ng binhi. Kasi nung namatay ang ating Panginoon, di ba na-discourage sila? Na hindi nila nagagawang maiposisyon ang scripture at magawa yung iniwan ng Panginoon sa kanilang mga aral. Kaya nga magtataka ka, kahit merong tao na matagalan ng church at lahat, nakikinig, pero parang hindi pa sila dumarating doon kasi merong pang 2 bahagi. Nang sabi doon, ginawa ng Panginoon yung paghahasik ng binhi, at yung binhi ay binuhay niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na pinagkaloob sa kanila doon sa araw ng Pentecostes. Kaya ang hinihiling natin, di ba, kahit pa nakakapakinig tayo ng salita, ay gawin natin sa ating buhay na sabihin sa Panginoon, Lord, gawin mong buhay. Maging realidad yung mga napapakinggan kong preaching kahit saan mang mangangaral, dahil yun lang ang tanging bagay mga kapatid na dapat mangyari sa isang mananampalataya para ma-express ang Panginoon sa ating buhay. Kasi hindi lang sapat na yun nga, nakapakinig ka lang. Pero kung hindi ka inspirado, kung wala yung inspirasyon ng gagaling sa Diyos, di ba? Kailangan merong inspiradong salita at merong inspiradong believer na pagka nag-meet yung dalawang yun ay magpuproduce ng isang resulta.
Kaya kahit na sabi mo marami kang alam na scripture, memorize mo lahat, kung hindi ka naman inspirado, hindi mo talaga magagawang maging realidad yung mga yun dahil kailangan yung Espiritu Santo mga kapatid. Sabi pa dito ay, for by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Sapagkat sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang pagiging banal. So ito ay proseso. Ang sanctification ay proseso mga kapatid. Kasi ang ibig sabihin ng sanctify ay cleanse and set aside. So nilinis ka lang, sinet aside ka lang for service. So kailangan mo talaga ng Espiritu ng Panginoon para talaga mga kapatid maganap mo kung ano man yung hinihingi ng Scripture. Kasi merong ilan na siguro nakukonfuse sila na bakit parang ang tagal ko na pastor sa message, ang tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, pero bakit meron pa rin ganitong mga bahagi? Kasi kailangan talagang dumaan tayo dun sa prosesong yun mga kapatid. Diba? Hindi pwedeng lalaktaw tayo. Amen. Diba? Nasabi diyan ay pinili na kayo ng Diyos noon pa para maging mga anak niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo para sundin nyo si Kristo Jesus at upang linisan kayo sa mga kasalanan nyo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nasabi dati ka naninigarilyo, umiinom ka, gumagawa ka ng mga bagay na hindi tama, nagsisinungaling ka't lahat na, pagkatapos ng pagpapabanal ng kapangyarihan ng dugo ni Kristo, ay dumarating ang buhay mo at inaalis na sa iyo ang mga bagay na yan. Diba? Magkaiba yung taong merong pang desire at yung tao na pag nagagawa niya yung bagay na yan, ay merong grieve dun sa kanyang puso. Kasi pagka ginagawa mo yun, tas gusto mo pa din, ibig sabihin may desire pa. Pero pag nakukumit mo isang bagay at nakikita mo na hindi ito tama, nagigrieve ang puso mo, ibig sabihin nandyan ang Holy Ghost na nagkukonvict sa'yo na yan ay hindi tama. At mas lalo mga kapatid na magiging totoo sa atin ang Scripture kapag dumarating tayo sa mga bahagi tulad niyan. Kasi ang Kristiyano mga kapatid ay nandun lagi sa pagsuko. Diba? Marami tayong hindi kaya, pwede tayo magmayabang, alam natin ang message at lahat, pero pag dumarating na sa atin yung isang circumstansya na kailangan patunayan nandun sa kanyang salita, talagang darating yung challenge sa buhay natin. Diba? Alam naman natin ang paglilingkod sa Panginoon hindi biro. Hindi ito para i-discourage ang sinuman. Pero alam natin na sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa ating Panginoon, nandun ang Panginoon sa atin, gumagabay, kumikilos, at yung mga bagay na inaakala natin na hindi natin kaya sa ating sarili, dumarating sa punto na gagawa na nating mapagtagumpayan. Amen. Kasi hindi tayo tumitigil lamang, di ba? Sabi, pastor, kasi nagkamali ako, pastor Talagang nasaludsod ako, pastor Kailangan mong gawin, tumayo ka. Pagpag. Tapos takbuhin mo ulit yung takbuhin inilagay ng Panginoon sa harapan mo. Kasi hanggat nandito pa ang biyaya ng Panginoon sa atin, ay malaya pa tayo mga kapatid na humingi ng biyaya sa kanya't habag, makatayo muli at makapagpatuloy. Diba? Kaya like ko nung sinasabi dito, yung pag-rebuke, yung pagpapaalala, hindi yan para saktan ng believer, kundi mas lalo kayong ilapit sa ating Panginoon. Because ang rebuke, ang pagsaway ay meron itong kapangyarihan ng restoration din sa dulo. Amen. Diba, huwag kang magre-review kung wala kang purpose na magre-restore ng isang tao. Kasi yun naman talaga purpose nun Ba't mo siya sinasaway? Kasi may pag-ibig ka. At yung pag-ibig ang magtutulak doon sa tao kung paano ang Panginoon sa atin ay umibig, kaya tayo may pag-ibig sa Panginoon kasi naramdaman natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Amen. Yun ang magtutulak para magawa natin kung ano yung mga bagay na hiningi ng Scripture sa atin. Amen. Sabi Sabi dito, 1 John chapter 1 verse 7 to 9, sabi niya, ngunit kayo'y nagsisilakad sa liwanag na gaya niyang nasa liwanag ang Panginoon, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin na tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadayang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Diba? Sino pwede magsabi, pastor, wala akong kasalanan, kahit tingnan mo pa. Wala mga kapatid. Pero sabi dito, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisan sa lahat ng kalikuan. Saan daw? Sa lahat ng kalikuan. Diba?
Kung sinasabi na natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Paano, Pastor, yung scripture na sinasabing, He that is born of God does not commit sin? Kasi nga, naipanganak ka sa Panginoon. Yung kanyang buhay, yung kanyang binhi ay nananatili sa iyo at ikay patuloy na sumasampalataya because ang totoong sin ay unbelief. Kung sinabi ng Diyos na ikaw ay justified, dapat sampalatayanan mo yun. Kasi sinabi ng Scripture. Hindi pwedeng ibabase natin yung ating pananampalataya dun sa ating emosyon, dun sa sirkumstansya, kasi mga kapatid, sarili nating kaisipan yun. Minsan, may mga tao na nahihiya, mga kapatid, na aminin ang kanilang pagkakamali o marahil nahihirapan lumapit sa Panginoon. Nakala natin simpleng hiya lang yun, pero minsan, mga kapatid, anyo po yun ng pride. Kasi kung alam mo na talagang wala kang pag-asa, ganang sa iyong sarili, ay mas lalo ka dapat lumapit sa ating Panginoon. Kasi ang gusto ng Diyos, di ba? Naalala niyo yung Psalm? Ang mga hain na gusto ng Diyos ay basag na puso, basag na spirito. Ito yung hindi tinatanggihan ng Diyos. Dahil yan ang gusto niya yung itotoo ka lang. Di ba? Na hindi tayo nagpapanggap sa ating sarili na ganito tayo, talaga ang tagal natin sa Panginoon, ganito yung lakad natin. Meron at merong punto sa buhay natin na hayaan ng Diyos na magkamali tayo. Bakit, Pastor? Humbling experience yun para mas lalo mong ma-appreciate yung biyaya ng Panginoon. Kasi pagka ang believer, mga kapatid, nakitaan nyo na puro mountain tops of glory lang, puro lawalhati, magiging ma-pride yan. At darating ang punto, kapag ka anak talaga ng Panginoon yan, i-humble siya. Bibigyan siya ng mga pagkakataon na minsan isip natin, kahit kailan hindi ko magagawa yan, Pastor, sa paglilingkod ko sa Panginoon. Pero dumarating sa punto, yung bagay na sinabi mong hindi mo magagawa, yun ang nagawa mo. Bakit? Hinahumble ka ng Panginoon. At kapag ka na-humble ka, mga kapatid, anong katumbas ng humility? Teachable. Kasi ang taong humble, pag kinorek mo, madaling maturuan. Tatanggap ng correction, mga kapatid, para siya'y mapabuti. Kasi yun naman talaga ang purpose ng salita, mga kapatid. Para tayo'y makorek, maging lapat ang ating buhay sa ating Panginoon. Kasi kung ayaw natin ng correction, hindi rin talaga tayo mag-grow. Sipin may mga tao, mga kapatid, na ayaw ng correction. Kasi occupied sila ng mga kaisipan na okay lang yan. Lahat naman ng tao nagkakamali. Given yun. Pero tayo bilang isang mananampalataya, ang gusto natin, ang desire natin, 'di ba? O tatanungin daw ang tao anong desire mo? Sana sa taong ito mas maging malapit pa ako sa Panginoon, 'di ba? 'Di naman ang desire natin 'di ba? Na tayo maging tama, maging malapit sa ating Panginoon. Sabi pa dito, kung magkataong sinabi mong may bagay na mali, sasabihin agad, sandali muna, patawarin niyo ako, hindi ko sinasadyang sabihin niyon. Kita nyo, ang dyablo ay naglagay ng patibong dyan, gayon man ay merong kang biyaya para makabalik. Kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, sasabihin mo na nagkamali ako. Yan daw yung totoong Kristiyano, mga kapatid. Na maring makapagsabi tayo, makagawa tayo ng isang pagkakamali, pero dumarating sa atin yung kaisipan, realization, at teka muna, mali ako dun nagkamali ako dun diba na yung bagay na yan, maaring ang dyablo ang naglagay ng patibong sa'yo, pero nagpapasalamat tayo, sabi dito, but you got grace to come back. Merong biyaya para makabalik ka. If you're a real Christian, say, I was wrong. I am wrong. Yun talaga yung totoo, mga kapatid. Na sa buhay natin, meron talaga tayong mga pagkakataon na natitisod tayo, nagkakamali tayo. Minsan nga, mas mabigat sa atin kaysa sa ibang tao yung ating pagkakamali kasi sobra din yung condemnation natin sa ating puso. Pero kung ilalapag natin sa paanan ng ating Panginoon, mailalapag din yung kabigatan. Ang problema kasi, mga kapatid, minsan mga tao ayaw nilang ilapag sa paanan ng ating Panginoon. Bakit, Pastor? Kasi iniisip nila, hindi, pag nilapag ko sa Panginoon, magkakamali pa rin naman ako. Pinangungunahan mo kasi. Hindi naman ikaw ang gagawa, kundi ang Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Diba? Sabi nga Galatians, nagpaalala si Pablo. Si Pablo, hindi lamang siya rebuke ng rebuke. Pastor, ba't siya rebuke ng rebuke sa Corinto? Kasi ang Corinto, gifted ng mga tao, yung Church of Corinthians, kaya nga 2 chapter ay 2 book Yung 1 Corinthians, makita nyo, ang tigas ng mga pananalita ni Pablo, kasi gifted silang lahat, pero nag-pop up sila. Ibig sabihin, nagkaroon sila ng kaisipan
na dahil nga gifted naman sila, kahit meron silang pagkakamali, ay parang katanggap-tanggap pa rin sila sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Pablo, paririyan ba ako na may pag-ibig o may pamalo? At yun mga kapatid, para sa kanila yun, dahil ang bawat church sa Biblia mga kapatid, yung Corinthians, Roman, may kanya-kanya silang kakayahan, meron kanyang nature, at depende sa pangungusap ng Panginoon kung ano yung pangangailangan ng church na yun. Pero pagdating sa Galatians, makikita ninyo, alam ko nabasa ko na ito sa inyo, Galatians chapter 6 verse 1, sabi niya, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, ibig sabihin ng pagsuway, alam yung tama pero ginawa pa rin yung mali, sin of commission, kayong mga sa spirito ay inyong papanumbalikin ng gayon sa spirito ng kahinhinan, at inyong pagwariin ng inyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Diba? Yung purpose ng rebuke, para talaga i-restore. At merong paraan mga kapatid, minsan kasi pag may nakita tayong kapatid na nagkakasala o ano, minsan kapag wala rin tayong wisdom, mas lalo pa tayong makaka-damage dun sa tao. Kasi may tamang paraan ng pagre-restore. Diba? Kaya nga sinasabi ko dito, hindi sa lahat ng panahon na kailangan kong sumigaw para maunawaan niyo ako mga kapatid. Na yung pangangaral ko dito ay hindi parang yung nakasanayan mga kapatid ng tao na kailangan nakasigaw ka at lahat. Minsan mga kapatid, kahit yung pinakamahinahon na pananlitat at ito'y meron talagang kalakip na biyaya mga kapatid, maunawaan ka ng tao. At ang sabi siya ni Pablo, yung mga taong spiritual ay panumbalikin yung mga taong nandun sa pagsuway sa kahinahunan. Pero sabi niya, pagwariin mo rin kasi baka mama ikaw naman yung matukso. Di ba? Alam ko may example ako niyan Nakita mo, nagsusugal. Sabi mo, Brad, bawal yan. Hindi, kasi kayo na ako to Brad Sabi niya, paano ba yan? O, di ikaw na natukso din. Di ba? Pagwariin ninyo, dahil ang tinutukoy dito, yung mga taong matured na, guided by the Holy Spirit, ay panumbalikin yung mga taong nandoon sa pagsuway. So may tamang approach. Pastor, di ko kaya kasing malapitan kasi nahiya ako, baka mamaya ma-open sa akin si sister, si brother. Sabi ng prophet, you pray for that person. Nang Panginoon ay mag-intervene sa kanya, mangusap sa kanya, gumamit ng tamang tao, tamang channel, merong wisdom para yung tao mai-win back sa ating Panginoon. Kasi wala namang magagawa, yung parang idiin mo, nandun na nga siya sa lusak tapos ididiin mo pa. Diba? Walang magagawa mga kapatid yun. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang pagkakamali, may kanya-kanyang pagkukulang, at tayo tumanggap lang ng iisang biyaya lang din sa ating Panginoon. Sabi dito, Hebrews 10, chapter 10, verse 1, sapagkat ang kautusan ay may isang anino na mabuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan na mga bagay, kailan pa man ay hindi maaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng hain na laging inihahandog sa taon-taon. Diba? Hindi talaga yun magpapasakdal. Kasi yung nangyari sa Old Testament ay pagtakip lang. Kaya nagkakasala pa rin sila. Samantalang ang nangyari sa New Testament, namatay ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung hain, pero yung buhay na nasa ating Panginoong Jesucristo ay babalik doon sa mananamba, kaya magagawa niyang makapamuhay ng bagong buhay. Kasi yung Old Testament, walang buhay yun, wala ngang kaluluwa yun yung hayop Kaya tatakpan lang yung kasalanan, pero yung desire, nandoon pa rin. Pero yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo na paglalagay ng kanyang sarili dun sa Calvary ay nagbubunsod para ito'y magbigay ng buhay sa iba upang maganap nila ang scripture na hindi sa yung parang nagpupumilit. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, hindi naman din talaga yung parang dahil lang sinabi ni pastor, sinabi ng scripture, kailangan maluwag sa iyo. Kasi kung ginagawa mo yan na hindi maluwag sa puso mo, wag mo na lang gawin. Ako na nagsasabi. Pag di maluwag sa puso mo, wag mo gawin. Pero kung desire mo, pastor, nahirapan ako pero gusto ko naman din talaga, humingi ka ng biyaya sa Panginoon. Lord, bigyan mo ko ng biyaya na magawa ito. Tinuturo to ng church tinuturo ni pastor, pero hindi ko pa rin magawa. Bigyan mo ko ng biyaya, buksan mo yung isip at puso ko na magawa ko. Kasi wala naman tayong tatanggapin, libang ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya hiniling natin, biyaya talaga, mga kapatid. Sabi niya, na sa ibang paraan na ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila sa paghahandog, nagsipagpigil, sabi doon, sapagkat ang mga nagsisisamba, yamang nalinisan na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng bunhi sa mga kasalanan. O, diba? Kung yung una pa lang, nagbunsod na yung ginawa nilang blood offering na hindi na sila magkasala muli, ay di sana wala na ang Panginoong Jesucristo. Pero alam kasi ng Diyos
na ang tao talaga wala talagang kakayahan. At dahil siya ay provider, mga kapatid, siya rin ang gagawa ng daan para matupad din natin kung ano yung sinasabi ng Scripture. Binisip natin, di kung si kaya, pastor, God is a provider eh. Siya magpo-provide eh. Kahit nga doon kay Isaac, mga kapatid, di ba? Sabi ko sa inyo, kung iniisip natin, di, pastor, marami pa rin akong diferensya eh, kahit naglilingkod na ako sa Panginoon eh. Sino ba may sabi ko gagawa? Ang Diyos ang provider. Siya maglalagay ng hain at yung spirito ng hain, mga kapatid, babalik doon sa mananamba upang hindi na siya magkaroon, mga kapatid, ng desire pa doon sa pagkakasala. Pastor, ba't nakakomit pa rin tayo ng pagkakamali? Ang tawag doon, mga kapatid, mistake. Kasi nga, natrap tayo sa katawan po na ito. Pero naniniwala ko, mga kapatid, kung ang banal na Espiritu Santo ay nananahan sa atin, mga kapatid, tuturuan tayo niyan na makapanumbalik sa Panginoon once na nagkamali tayo. Kasi unang-una, yung conviction nandyan eh. Diba? Yung tinatawag na godly sorrow. Yung godly sorrow, magbubunsod yan ng repentance sa buhay natin. Yung pagsisisi. Diba? Una, yung justification, binanggit niya. Now the next, yung sanctification, pangalawa. Now the next thing you receive was the baptism of the Holy Ghost and fire. Na sabi dyan, now God, when this millennium is over, pag yung millennium natapos na, God's going to give the world a baptism of fire. It's going to blow the whole thing up, and the new heaven and earth will be on fire. Peter said so in 2 Peter chapter 3 verse 9 that the thing will have a baptism of fire, renovation of whole thing, then there will be a new heaven and new earth. Sa tipo ng natural, after nung justification, may pananampalataya ka na, ikaw ay pinagpaging banal ng Diyos, nilinisan ka niya, tinanggal yung mga desire, yung mga habits, ikaw ay ready na, saka i-fill in ng Holy Ghost. Ang sabi dito, 'di ba, Matthew chapter 11 Matthew chapter 3 verse 11, sa katotohanan ay binabautismuhan kayo sa tubig sa pagsisisi. Datapwat dumarating sa hulihan ko ay lalong makapangyarihan kaysa akin na hindi ako karapat-dapat magdala ng kanyang pangyapak. Siya sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu at apoy. Kasi ang message ni John the Baptist ay message lang ng repentance. Diba? Yun lang yung alam niya eh. Magsisi kayo, ganito ganyan. Dahil ang unang bahagi talaga patungo sa Diyos, pagsisisi. Amen. Diba? Kaya sinasabi lagi, repent. Kasi wag nawa yung ating pagsisisi na huling pagsisisi. Diba? Lagi sasabi ng tao, gano'n naman lagi kasi, pastor, ang pagsisisi nasa huli. Wag mong gayahin yung sanlibutan. Kasi ang nilalagay na nga ng Panginoon, yung pagsisisi nasa unahan. Amen. Para maging handa yung ating puso, pag tinanggap natin ang ating Panginoon, makapanahan siya sa atin. Sabi niya, pag tinuloy mo yung Matthew chapter 3 verse 11 sa 12, na nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay. Di ba? Dati binabasa natin yan, akala natin talaga may pamaypay ang Panginoon. Pero kalaykay po yan. Dahil ang picture niyan ay tayo'y gaya ng isang trigo na nahihinog. At ang Panginoon, mga kapatid, kapag siya'y umaani na, mga kapatid, ng trigo, ay kakalay-kayin niya yan at isasaboy niya para yung mga ipa ay magsitalsikan. Diba? Marami tayong ipa sa buhay natin. Yung tayo'y trigo sa kanyang kaisipan, ngunit meron tayong mga ipa. Ano yung mga ipa, pastor? Yung mga bahagi na alam natin hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Na nagagawa natin kasi nababalutan nga tayo ng laman. Ang sabi dyan ay nasa kanyang kamay ang kalaykay at lilinisin niya ng lubos ang kanyang giikan at titipunin niya ang kanyang mga trigo sa bangan, datapwat ang dayami ay susunugin sa apoy at na hindi mapapatay. So, natural yan, pero picture yan nung mangyayari in the future, mga kapatid. Kasi lahat ng seed, lahat ng binhi ng Diyos, kailangan talaga yan mag-mature. Amen. Kapag nag-mature na, mga kapatid, ready to harvest, di ba? Naalala niyo yung preaching ng The Great Combine na hindi nilalapag ng Diyos yung pong Great Combine hanggat hindi niya makita na ang lahat talaga'y nakaabot na sa maturity. Kasi unang-una, kung farmer ka, nakita mo kalahati lang yung mature, sayang yung paggapas mo doon kasi meron pang hindi hinog eh. Kaya nga totoo, ang Panginoon ang siyang naghihintay sa atin, hindi tayo naghihintay sa Panginoon. Tayong inihintay ng Panginoon, mga kapatid, na mag-mature sa Kanya. Paano ba mag-mature, pastor? Bilang trigo, kailangan meron tubig, kailangan may hangin, kailangan merong araw, kailangan nakatanim ka sa mabuting lupa. Diba, mabuting lupa, puso yan eh. Na kailangan, mga kapatid, itong puso na ito
maging dalisay sa Panginoon. Para kung ano man yung binhi, mga kapatid, na mailagay dito, ito'y makapamunga ng ayon sa uri ng binhi na tinanggap natin sa ating Panginoon. Sabi niya pa, 1 Corinthians chapter 12, verse 13, sapagkat sa isang spirito ay binautismohan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego o maging alipin o Malaya, tayong lahat ay pinainom sa isang spirito. Diba? Hindi pwedeng magmapuri iba dahil tayo'y uminom lang sa isang spirito. At ang sabi dito, sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap, kundi marami. Hindi naman pwede sabihin mo, ikaw lang yung mabuti, ikaw lang yung... Ang katawan ng Panginoon ay binubuo ng body of believers. Kaya nga sinasabi ng prophet, ang totoong church, hindi yung building. Yung church, hindi isang malaking organisasyon. Ang church, mga kapatid, is body of believers na merong magandang karakter. Diba sabi doon, the beauty of the church is the character of the people. Yung karakter na nakikita dyan, hindi yan human character, kundi divine character na ibinigay na nature ng Panginoon sa atin at yun ang ini-express natin. Diba? Mas masarap mapapurihan na nakita ang Panginoon sa atin, sa buhay natin, kaysa yung sarili nating mga gawa. Diba sabihin na, alam mo, nakita ko ang Panginoon sa'yo, naku, napakalaking reward niya mga kapatid na matanggap. Kasi ikaw, alam mo yung struggle mo bilang ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon na hindi po madali. Maraming trials, maraming temptation, maraming bagay kang dadaanan. At kung minsan naiinip tayo na dumating tayo dun sa maturity. Diba minsan nadi-disappoint tayo sa sarili natin. Diba pag nagkakamali nga lang tayo eh. Diba minsan inisip tayo, siguro hindi talaga ako Christian, hindi talaga ako tinawag ng Panginoon. Eh napakalit lang ng problema. Kinundem mo agad ang puso mo, mga kapatid. Samantalang ang Panginoon naman ay bukas ang kanyang bisig, mga kapatid, na tanggapin tayo. Basta you confess, you repent, mga kapatid. Ang problema kasi, mga kapatid, dahil nandito tayo sa mensahe at malawak ang nalalaman natin patungkol sa mensahe, minsan naiiwanan natin yung mga basic. Kaya mapapansin ninyo, nakakalungkot man, mga kapatid, na dahil sa luwalhati ng mensaheng ito, minsan ang iba nakasalig na lang dun sa mga maluluwalhating bahagi, dun sa mga great doctrines at lahat, pero nakakalimutan yung mga pinakamahalagang bagay. Kasi kahit malalim ka sa Panginoon, kung ang buhay mo naman, hindi rin malalim ang relasyon mo sa ating Panginoon, mababaw ka pa rin. Kasi ang pinaka-pinagtutuunan natin ng pansin dito, yung ating karakter sa ating Panginoon. Diba? Kaya nga tayo nag-feed sa word eh. Kasi tayo, wala tayong sariling reputasyon. Lagi ko sinasabi yan, mga kapatid. Bilang tao, hindi tayo naglingkod sa ating Panginoon para maglagay tayo ng reputasyon sa ating sarili. Naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Panginoon at bayaan mong ang salita ng Panginoon na maglagay sa iyo ng reputation. Dahil pagka nauna, mga kapatid, yung reputasyon na gusto mo, napapapurihan ka, gusto mo, ganito, ganyan, hindi pa rin yan sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya dito, now, the first step is repentance towards God. Yung unang hakbang daw, mga kapatid, ay pagsisisi kung nais talaga natin na patungo sa ating Panginoon. Diba? Saan ka nakakita na mga mensahero na hindi nangaral ng repentance? Yun nga doon sa panahon ni Jonah, mga kapatid, diba? Ayaw niyang ganapin yung atas ng Panginoon, pero sabihin ko sa inyo, walang kalooban na mas mataas kaysa sa kalooban ng Panginoon. Kaya pagkat talagang tinawag tayo ng Panginoon at talagang merong gustong gawin ng Panginoon sa buhay natin, minsan padadaanin ka sa mga mabibigat na mga bagay bago ka sumuko. Iba yung pagpapalambot ng karne, pagbulalo, matagal yan, mga kapatid. Hanggat hindi ka pa lumalambot, ibig sabihin hanggat hindi ka pa nagsusurrender sa Panginoon, talagang padadaanin ka talaga, mga kapatid. Hanggang sa dumating sa punto, masaid ka, sabi mo, Lord, surrender na ako sa iyo na itong buhay na ito. Kasi bilang tao, meron tayong mga desire na gusto natin. Pero dahil nakikita natin ang katotohanan ng salita ng Panginoon, nabibigyan tayo ng warning, pero kung minsan hindi natin alam kung paano. Diba? Maging totoo tayo sa ating sarili. Minsan napapakinggan natin yung message at lahat, yung pagtuturo. Pero ang totoo, minsan hindi natin alam kung paano. Yun kasi yung unang problema. Kaya ang sabi dito, ang unang hakbang daw patungo sa Diyos ay repentance, mga kapatid, pagsisisi. Hindi naman kinakailangan maunawaan mo lahat ng isang bagsakan Diba? Magsisi ka muna sa ating Panginoon. Sabi niya, Jeremiah 31, verse 19, tunay na
pagka panumbalik ko sa iyo ay nagsisi ako. Diba? Makapanumbalik ka lang sa Panginoon kung nagsisi ka talaga. At pagkatapos na ako'y maturuan, ay nagsugat ako ng hita, ako'y napahiya, lito, sapagkat aking dinala ang kakutyaan ng aking kabataan. Kaya hanggat maaga, yung mga bata, pinapayuhan na wag na kayong mag-venture pa sa sanlibutan. Diba? Parang ano kayang experience, lalo na yung mga lumaki sa message, mga kapatid, na talagang stricto ang parents, talagang nasunod nila lahat. Pero sila yung mga merong may question sa heart nila kung ano ba yung nandoon sa sanlibutan. Kaya lang, pagka sinubukan natin, mga kapatid, masusugatan talaga tayo. Meron tayong mga experiences dyan. Kasi minsan, pag matigas ulo natin, ayaw natin ng easy way, minsan tuturuan tayo ng Panginoon hard way. Para, alam mo yun, para matuto tayo. Pero kung nakikita na natin yung danger sa pagsuong ng mga bagay na marahil gusto lang natin i-try at lahat, pero alam naman nating meron niyang kapalit, mahirap, mga kapatid. Diba may mga sugat yan? At minsan, ang tagal niyan maghilom. Pero alam mo, ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa kanyang mga anak, nandyan, presente, mga kapatid. At hindi nawawala yan. Basta ang gawin lamang, sabi dito, tunay na pagpanumbalik ko sa iyo ay nagsisi ako. Kahit si Jonah naman nagsisi, di ba? Sabi niya, nung naalala ko ang Panginoon, when my soul fainted, I remember the Lord. Pag dumarating tayo sa ganun punto, doon natin naalala ang Panginoon. Minsan kaparaanan niya yun, mga kapatid. Padaanin tayo, hayaan tayo. Kasi hindi natin may kamangmangan ang tao, mga kapatid, na talagang nagagawa niya. Kasi mari, talagang hindi niya alam. O marahil, wala siyang choice. Diba? Kaya nga mahalaga, piliin mo talaga ang ating Panginoon. Kasi sa pagpili sa ating Panginoon, hindi ka mapapaano. Pastor, minsan ang hirap piliin ng Panginoon kasi baka mamaya magkamali lang ako ulit. Tsaka minsan parang ang hirap talaga maglingkod. Wala naman talagang madali, mga kapatid. Sabi doon, kung gusto mo talagang sumunod sa ating Panginoon, take up your cross, deny yourself, and follow me. Amen. Yun talaga yung realidad, mga kapatid. Kaya ang buhay, talaga sa paglilingkod, minsan napapagod din tayo na natural. Ba't ko ba ito ginagawa? Ba't ko ba na sinasakripisyo to? Dapat maayos ang buhay ko't lahat. Pero, dumarating sa atin, kamalayan, na kaya natin ginagawa yan kasi mahal natin ang Panginoon. Amen. Diba? Hindi lang dahil para i-please mo ibang tao, i-please mo si pastor o lahat. Alam mo sa sarili mo, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Pagka meron kang ginagawa na hindi para sa Panginoon, mapapagod ka. Pero pag yung ginagawa mo para sa Panginoon, hindi para sa tao, hindi ka mapapagod. Kasi ang Panginoon na magsusustain sa'yo, magbibigay ng kagalakan sa'yo na makapagpatuloy. Kaya doon natin binabalikan, pag napapagod tayo, di ba maging totoo tayo, minsan ako napapagod din, mga kapatid. Kahit nga sa work napapagod din ako Pero nakita ko naman, may purpose pa ang Panginoon, ba't pa ako nandyan? Pero naniniwala ko darating ang panahon, aalisin niya ako dyan para makapag full time sa ministry. Naniniwala ako, mga kapatid, kasi nakapagod na rin talaga, mga kapatid, sa secular. May mga gusto kong gawin na hindi ko magawa. Pero wala akong magagawa kasi kung anong kalooban ng Panginoon. Hindi pwedeng nagmamadali tayo, nagdi-decide tayo agad-agad. Kaya minsan maunawaan niyo ako bakit may mga pagkakataon, ang hirap kong mag-decide. Hindi ako agad makapag-update kasi tinitingnan ko kung anong kalooban ng Panginoon. Hindi tayo pwedeng magkamali Pag nagkamali tayo, nandiyan ang biyaya ng Panginoon, pero meron tayong mga consequences na kakaharapin. Kaya kailangan maging tama yung ating pagpili lagi, mga kapatid. Paano, pastor, pag nagkamali ako ng pili? Kung alam mong mali yung pagpili mo, bumalik ka agad sa Panginoon. Diba, yun lang naman yun Sabi ng prophet, diba, paano ko makakabalik sa kalooban ng Panginoon kung nasa permissive ako? Bumalik ka sa perfect will ng Panginoon. Ano ba yung perfect will ng Panginoon? Yung kanyang salita. Kasi inisip natin, ano ba kalooban ng Panginoon? Ano yung kalooban ng Panginoon sa akin? You seek His Word. Kasi nandito yung kalooban ng Panginoon. Nandito yung kaloob-looban niya. Para maturuan tayo, mga kapatid. Sabi dito, 2 Timothy chapter 2, verse 25 to 26, nasawaying may kaamuhan ang mga nagsisalangsang, baka nasakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan.
at sila'y makawala sa silo ng dyablo na bumihag sa kanila ayon sa kanyang kalooban. Parang pareho lang yan sa Galatians chapter 6 verse 1, na sawayin ng may kaamuhan yung mga nagsisisalangsang, baka sakaling sila'y pagkalooban ng Diyos ng pagsisisi, yung bigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na makapagsisi. Kasi hindi mo rin talaga masasabi na ang tao makapagsisi malibang ipakita mo sa kanya yung mga consequence, yung salita ng Diyos. Diba? Alam niyo, maalala niyo mga kapatid, yung tinestimony kanina ni Sister Glide. Walang ano yun eh, walang pari kasi, yung unang wait. Ako mga kapatid, hindi talaga ako hindi ako yung parang bida-bida yung nagpipresenta. Hindi mga kapatid, kasi kung talagang ang Panginoon gagamitin ka sa isang bagay, sa isang sirkumstansya, siya gagawa ng paraan. Sabi ko, ngayon, tsahin ko, nakausap ako, sabi ko, mainam po kayo ang mag-suggest na gusto ninyo. Sakto talaga wala silang makuha mga kapatid na pare. So, biniro pa ako Sabi, sige, pakinggan natin si, Father James. Binibiro pa ako. Pero nung matapos mga kapatid yung pagbabahagi, lahat sila talaga umiyak mga kapatid. Yung respect nandun yung di ba? Kasi hindi mo kailangan pilitin na irespeto ka ng tao. Ayoko nang ganun mga kapatid. Bayaan mo ang Panginoon ng kumilos na ipakilala ka, hindi ka pinapakilala. Di ba? Hindi mo, pastor ako. Hindi mga kapatid. Nga't maaari nga lang, di ba? Sabi ko, brother lang At ang Panginoon kumilos doon. Kahit yung mga tao na merong mga wounded heart, mga kapatid, na meron sila experience na hindi maganda sa parents nila, nasagi lahat yun Tapos, na-open, mga kapatid. Yung taong hindi nagbabahagi, biglang, nung nagkaroon kami ng meeting, nagbabahagi na. Sabi ko, ilang taong kong nakasama to, hindi naman to nagbabahagi. Sabi niya, hindi, kasi nabiyayaan ako nung nagsalita si Pastor Iha, pastor na tawag sa akin. So, salamat sa Panginoon, di ba? Wala tayong pinipili na anuman. Pero, salamat sa Panginoon sa mga bahaging ganyan mga kapatid. At gusto nga nila, every month, may fellowship. So, sabi ng Panginoon, nung kalooban niya, basta tayo, maglalagay lang tayo ng lambat. Kung sino ang sa Panginoon doon, kung sino ang bini, diba, mailapit natin mga kapatid. Diba? So, sabi dito, Acts chapter 17, verses 30-31, sabi niya, ang mga panahon ng kahangalan ay pinapalipas nga ng Diyos pag datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Diba? Yun nga, hinayaan ng Diyos Diba? Ang Diyos sa panahon ng kahalangan ay pinalipas na nga ng Diyos datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat-lahat ng dako. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom ang sanlibutan ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, ang Panginoong Hesukristo yan, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin na mag-uli sa mga patay. Ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ng prophet, yung second stage na tinatawag na sanctification, sabi ko kanina, which set our mind in order for holiness. Una yun. To think right, taking away. And sanctification is a compound Greek word which means clean and set aside for service. So, maaaring pwede nating i-inventaryo. Siguro, pastor, nasa sanctification pa ako. O marahil. Diba? Maging totoo tayo sa ating sarili. Kasi hanggat hindi natin inaamin sa ating Panginoon, hindi rin talaga tayo fully mga kapatid na madideliver Minsan kailangan talaga nating aminin na meron tayong bahagi talaga nagkulang tayo, mali talaga tayo. Kasi hanggat di natin in denial tayo, sa kuwari, may sakit ka, tapos sinasabi mo, hindi, wala akong sakit. Pero kita-kita sa'yo, di ba? Meron sa SSS Sabi nga, ano sakit mo? Ubo. Pero rito, ang taas na mga kapatid. Yung pala TB na mga kapatid yung sakit, di ba? Parang, iniisip natin mga kapatid, eto lang. Pero, kailangan natin maging totoo talaga, mga kapatid, para ma-deliver tayo. Kasi, kung sinabi mong ubo, paano ibibigay sa yung gamot? Paano yung diagnosis sa'yo? Tatawa ako sa, ano yan, ubo. Pero, mga kapatid, TB na pala mga kapatid. So, pag mali tayo, mga kapatid, ng tingin sa mga bagay, o wala yung pag-amin, diba? Kahit nga sa nagka-counseling Diba? Pagka minsan, putol-putol yung kwento mo, hindi ka rin
rin mabibigyan ng magandang payo. Tapos aalis. Hindi ako nabigyan ng magandang payo ni pastor. Hindi mo sinabi yung buong kwento eh. Di ba? Kailangan nating aminin, mga kapatid, sabihin sa Panginoon, Lord, ito talaga yung mga mali sa akin. Ito talaga yung problema ko, Lord eh. Ikaw, pastor, ano mo? Ako, isa sa mga gusto ko pang i-overcome, yung pagiging procrastinator talaga, mga kapatid. Yung meron ka kailangan gawin, pero maya na, kaya ko yan. Tapos mamaya, talaga naghahabol ka na ng oras, mga kapatid, di ba? Sino na ba-burden bandang huli? Ikaw din, di ba? I-identify natin yung mga bahagi sa buhay natin na alam natin nagiging hadlang dun sa ating paglago. Kasi yun, natural yun eh. Yung hadlang sa paglago sa ating Panginoon, maging totoo tayo dun. Di ba? Aminin natin sa ating Panginoon. Pagka inamin natin, hihingi natin ng tawad sa Panginoon, humingi tayo ng biyaya na baguhin yung bahaging yun. Sabi dito, comes sanctification. Then next comes, alam naman natin yan, baptism of Holy Ghost, that God might dwell in us, and the fire of God cleanses our hearts from sin and puts the Holy Ghost inside. Ang ginagawa daw ay, after ng sanctification, ay yung baptism ng Holy Ghost. Ito'y mananahan sa atin at ang apoy ng Panginoon na maglilinis sa ating puso mula sa mga kasalanan at doon ilalagay ang Espiritu Santo. Kaya hindi ko ginajudge yung mga tao na hindi pa ganun makaganap ng Scripture kasi baka mamaya wala naman din talagang Holy Ghost pa. Diba? Hilingin mo sa ating Panginoon na pagkalooban ka ng Espiritu Santo para yung kikilos dyan ay hindi mo sariling gawa kundi ang Panginoong Jesucristo. Sabi, notice, in natural birth, sabi niya dito, and when we bring forth the same life that His did, because that's in us. Kaya tayo merong nire-reflect kasi meron lang tayong tinanggap. Kaya meron tayong mga bahagi na hindi natin nare-reflect sa Scripture kasi baka mamaya wala pa dyan. Pero hindi ito pangungusap para i-condemn ang sino man, kundi paanyaya na hilingin mo sa ating Panginoon na pagkalooban ka ng Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo, hindi lang yung parang, Lord, bigyan mo ako ng Holy Ghost, bigyan Holy Ghost. Tapos, parang tapos na. Ang Espiritu Santo, mga kapatid, patuloy yan na nag-fill in sa atin hanggang sa makaabot tayo dun sa maturity. Kaya kung wala rin tayong proper na communion sa Word, sa Espiritu Santo, mga kapatid, minsan nasasaid yun eh. Kaya minsan nawawala yung joy. Tapos pag nawala yung joy, mas madali ka nang makakomit ng pagkakamali. Kasi wala na yung joy dyan eh. Pero kung meron joy sa puso mo, talagang ang mga pag-iisip mo, gagawin mo talaga para sa Panginoon. Kahit merong temptation, kahit mahirap, aminin natin, pag may temptation, mga kapatid, at malakas ang hatak ng laman, minsan talagang magpo-fall ka, mga kapatid. Kaya, try again. Diba, alam mo, Kristiyano, mas lalong gumagaling, mas lalong tumatapang. Parang mga sundalo yan eh, pag nasusugatan, mas lalo, mga kapatid, na tumatapang. Yung mga taong dumanas ng maraming trial sa buhay, yan din yung mga tao na alam mong mas matibay na sa Panginoon. Kasi, mga kapatid, hindi ka titibay hanggang di ka padaanin sa trials ng Panginoon eh. Tapos sabihin mo, Lord, ilayo mo kami sa trials. Kaya hindi ka lumalago kasi umiiwas ka sa trials eh. Kaya nga trial, pinatutunayan ng Diyos. Ba't pinatutunayan pa ng Diyos kung alam niya na sa dulo? Hindi para sa Panginoon yun, kundi para sa'yo. Para ma-recognize mo, nandyan ang biyaya ng Panginoon, matibay ka na pala sa Panginoon, ganito na pala yung nilakaran mo. Pastor, buong buhay ko, may mga ups and downs ako. Sino bang walang ups and downs? Diba? Nangungusap ako ng ganito sa inyo, mga kapatid, para mas lalo maka-identify kayo talaga sa realidad talaga ng pagiging isang Kristiyano. Yes, hindi ito isang, alam mo yun, para tayong theory lang. Hindi, mga kapatid. Doon tayo, mga kapatid, sa totoong experience talaga natin sa ating Panginoon. So, sabi dito, sa natural daw na panganganak, 'di ba? Sabi doon, the natural life types the spiritual life. When a woman gives birth to a baby, the natural, the first thing happen is the breaking of water, then blood, then the spirit o yung tinatawag na life. Sabi niya, grab that little fellow and spank him, and away he goes, screaming, water, blood, spirit. And now, when a baby is born into the kingdom of God, it comes the same way, water, blood, and spirit. Kaya nga sinasabi ng prophet, ang isang tao na naipanganak muli sa ating Panginoon ay dadaan sa ganitong proseso. Kailangan meron mo ng tubig, merong dugo, merong buhay. Diba ano yun?
una, dadaan ka syempre mga kapatid, baptism ng water. After nun, natanggap mo ating Panginoon Kristo, dun sa dugo ng ating Panginoon, yung life, hindi yung mismong literal na dugo, yung life ng Panginoon ay mananahan sa iyo, mga kapatid. Ito'y maglilinis sa iyo para yung Espiritu Santo, mga kapatid, ay mag-reside po doon. Pastor, kung talagang consist pala, ibig sabihin, kung binubuo pala ng pagiging isang naipanganak na muli, yung tatlong bahagi, so sa panahon ba ng Reformation, hindi pa sila naipanganak na muli? Kasi 'di ba ang meron lang sa Reformation sa time ni John the Baptist, justification lang Sa time ni Wesley, sanctification lang. Sa time ng age ng Pentecostal, yung baptism of the Holy Ghost. Alam mo mga kapatid, ang ibig sabihin din ng born again o naisilang na muli ay ang pagkakaroon ng clear understanding sa word. So tatandaan natin, yung born again na experience ng age ng Luther, mga kapatid, ay ayon sa kung ano yung mensahe nila sa panahon na yun. So para sa kanila, sapat yung mensahe yun, mga kapatid, para sila magkaroon ng clear understanding. Pero kapag inabutan sila, yung mga Lutheran sa panahon ni Wesley, ay kailangan nilang tanggapin yung message ng sanctification. Kaya nga dito nagtuturo din ako na hindi natin pwedeng kalimutan yung tinuro na justification, sanctification, at baptism of the Holy Ghost. Kasi kung tutusin, meron pang pang-apat. Kasi yung message ng baptism of the Holy Ghost, para yan mga kapatid sa Pentecostal age. Dahil ang Laodicea ay nahati sa dalawang bahagi. Pentecostal age tsaka po bride age. Doon sa Pentecostal age, baptism of the Holy Ghost. Pero pagdating sa bride age mga kapatid, meron pong tinatawag na adoption. Pagkupkup. Yung pagkupkup ay para po maiposisyon tayo sa ating Panginoon. Hindi lang sapat na meron tayong sanctification, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, kundi ipoposisyon tayo sa katawan ng ating Panginoon. Paano mangyari yun, Pastor? Pagka fully mature na ang isang Christian, mga kapatid, doon dumarating yung tinatawag na pagkupkup o adoption. Kaya hindi tayo tumitigil dito porque nasa message tayo at lahat, naniniwala tayo kay Brother Branham, naniniwala tayo sa lahat. Tayo ay nagpapatuloy mga kapatid hanggang sa makaabot tayo sa perfection. Pero bago tayo dumating doon, ang sabi doon, the first step is repentance towards God. Amen. Kasi doon nagsisimula di ba? Lagi nga sinasabi, ang nagpauna sa ating Panginoon Kristo si John the Baptist. Anong sigaw ni John the Baptist? Sabi niya, prepare ye the way of the Lord. Kaya merong message siya mga kapatid ng repentance. Kaya nga isipin mo, Pastor, bakit ganun? Araw-araw, kailangan ba mag-repent? Kailangan araw-araw. Kasi araw-araw nagkakamali ka din Sabi ni Paul, I die daily. Ibig sabihin, you repent daily. Kaya nga hindi mawawala rin sa panalangin. Diba? Saka nakita ng panalangin na walang repentance, meron. Kasi hindi natin mawaglit o mapabayaan na hindi tayo makapagsisi sa ating Panginoon. Amen. Ang buhay natin, paglabas sa pintong to, hindi natin alam. Kaya kailangan maging sigurado tayo mga kapatid. Diba? Amen. So sabi dito, diba John, alam niyo naman yan, John chapter 3 verse 5, Verily, verily I say to you, except a man be born of water and of spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Even Ephesians chapter 5, nasabi dito ay, upang that he might sanctify and cleanse it by the washing of the water by the word. Kaya nga mahalaga yung pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Kasi sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng ating Panginoon, doon din tayo nalilinisan. Di ba sabi sa Psalms, paano malilinisan ng isang lalaki, isang binata ang kanyang daan? Sabi doon ay sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi doon sa pakikinig ng salita, mga kapatid, natutuwid tayo, nakokorek tayo, nalilinisan tayo. Di ba? Wag mo nating sabihin, paano nalilinisan, Pastor? Hindi mo naman kami binibisikan ng tubig. Hindi, spiritually speaking. Merong ginagawa ang salita ng Diyos sa ating buhay na nililinisan tayo. Di ba? Sinulit niya ulit. Now, sanctification, second stage. Yung second stage, mga kapatid, sabi doon, it cleanses the mind, sets the heart, and the mind of the heart in order of holiness. Diba? Kasi holiness, mga kapatid, ang sanctification. When a man can repent sin, he's still thinking, maaari daw isang tao na nagsisi na sa isang kasalanan, tapos naiisip niya pa rin yun. Diba? Meron bang gantong thinking? Kasi nga, tayo mga kapatid ay nandito pa sa laman.
Every immoral-looking woman he finds is still there. Nandoon pa rin. Maring siya ay manginginom, na kapag naiin na aamoy niya yung inumin, nandoon pa rin. Pero sabi dito, but then, when he gets sanctified, kapag dumating na siya doon sa sanctification, that cleanses the desire out of him. See, it takes the want of it away. Pag nandun sa sanctification na, inaalis na yung desire. He still be tempted, pwede pa rin siyang matempt, pero sabi dito, he takes the wants of it. Still, he's not right yet, kapag nandun pa. Then he is baptized, sabi dito, then he is baptized with the Holy Ghost and fire. Cleanse, burn out, clean up, and put into the service of God. Sanctification only sets him aside for service. Kaya kung nasa sanctification ka pa, talagang asahan mo, mga kapatid, merong withdrawal yan. Ano yung withdrawal na tinutukoy? Meron ka pang hinahanap. Parang bumabalik ka pa rin doon. Kasi pangalawang hakbang pa lang yan eh. Pero once na ma-perfect yung sanctification, mga kapatid, doon sa buhay natin, na which is hinihiling natin sa ating Panginoon. Kasi meron at merong hatak ko minsan eh. Diba? Hindi natin gusto, we are tempted, yun yung temptation. Pero pag sinabi mong sin, ibig sabihin, in-entertain mo yung pagkakamali. Eh paano pag na-entertain ko, pastor, di na ba ako makapanumbalik sa Panginoon? You repent. Hingi mo ng tawad sa Panginoon. Eh, kung gusto mo mag-fast ka. Diba? Kung binigyan ka ng burden ng Lord para mag-fast, diba? Kasi karamihan, mga kapatid, yung mga may burden, mga kapatid, mga desire na hindi narapat sa Panginoon, when you fast, tatanggalin ng Panginoon talaga yan. Diba? Sa mga naka-experience na ng fasting, diba? Pero, syempre, as the Lord, kung talagang pinagpa-fast ka, kasi when you fast, you do not hunger. Talagang hindi ka magugutom, mga kapatid. Pagka nagutom ka, during the fast, it's time to break the fast. Kailangan mo na talagang kumain. Pero kung talagang meron kang vow sa Panginoon, ibig sabihin, meron kang panata sa Panginoon, eh Lord, gusto ko talaga maalis to ma-deliver eh. Kasi sinasabi ko to, by experience, naranasan ko, mga kapatid. Once na dumaan ka dun sa ganung punto, na isuko mo sa ating Panginoon, ang luwag sa puso, mga kapatid. Yung joy mo, hindi yan parang pang 3 araw. Naalala ko dati, umabot yan, mga kapatid, ng 1 buwan. Kasi nagkulang ka pa rin sa Panginoon eh. Hanggang 1 buwan, talagang yung joy mo nandyan. Kasi wala kang tinago sa Panginoon eh. Lahat talaga sinabmit mo. Para kang inangat, tapos meron tinanggal na tinik sa'yo. Mga kapatid, encouragement. Para kung talagang meron talagang yung struggle at lahat, mga kapatid, sa buhay na to, ano sa Panginoon. Sabi dito, notice just exactly how that comes. The message coming, Martin Luther, justification, Wesley, sanctification, Pentecostal, baptism of the Holy Ghost. Ang prophet na nagsabi, the message is that so where there can be no more age, wala nang kasunod na panahon. Where at the end time, 3 stages, baptism cleanses the heart with the Holy Ghost. How striking now, He takes the place where we are to dwell through the same process. Now He's called the church, tinawag niya yung isang iglesia sa pamamagitan ng justification, sanctification, then i-fill in niya ng Holy Ghost and fire, and He took it through the process that He Himself, the Holy Spirit Himself, the Son of God, could dwell in the human heart para makapanahan siya. And it is got to the process so He can come into, notice, He done with the world, dun sa bride, mga kapatid, and the same, His plan of salvation. Sabi niya, you don't have to know a lot. Hindi mo kailangang malaman lahat-lahat. You only have to know one person, and that's the Lord Jesus Christ. To know Him is life. That's the only person. Sabi niya dito, you have to know to have eternal life. To know Him, not the book, not the creeds, but to know Him is eternal life. Para balikan natin yun. Kasi sabi, tamo, kahit wala palang book, pastor. Paano makilala ang Panginoon kung di mo kilala yung salita, mga kapatid? Kailangan pa din. Sabi niya, to know Him as one who filled you with the goodness and His mercy, that sent the world away from you, discharged it, and sent it away like a scapegoat in the Old Testament. Alam nyo, meron ding paraan sila doon, mga kapatid, ng paghahain yung isa, kinakatay yung isa, pinapalaya, yung tinatawag na scapegoat. Kasi lahat ng kasalanan ipapatong nila doon sa scapegoat na ito'y mapupunta sa wilderness at siya'y mapapatay doon. Parang yung kasalanan
doon pinatay sa wilderness. And the very thing that you made, you sin, and do the things that you used to do, has been drawn from you by His precious blood that sanctified you and set aside for His service, that He might will His will through you to work through you. Yun talaga nice ng Diyos eh. Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, para yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin maganap. Kaya nga natin inaawit eh. Diba? Maghari ka, O Diyos, sa aking puso. Diba? Yung takbo ng isip natin, laman ng puso natin, mabago ng Panginoon, para siya talaga mismo yung maghari doon, mga kapatid. Hindi pwedeng dalawa hari doon, mga kapatid, ang Panginoon lang. Kasi hanggat tayo pa rin yung naghahari sa puso natin, talagang walang mangyayari, mga kapatid, sa lakad natin sa ating Panginoon. Sabi, we want you saved, friend. We want you to be filled. Remember, you are saved of curse. Of course, when you accept Christ, you are saved. Mark 16:16. Saved ka na, walang problema doon. But you are not converted until you receive the Holy Ghost. So at least ngayon, hindi na tayo confused. Ba't ko nagagawa to? Hindi na ako ligtas. Ligtas ka, kaya mo nagagawa yan kasi hindi ka pa fully converted. Kasi si Peter, mga kapatid, nagkamali, dininay ang ating Panginoon 3 times kasi hindi pa siya converted eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, after your conversion, palakasin mo yung mga kapatid mo. Sabi niya, just told Peter that night of betrayal, yun, tinukoy niya. Sabi niya, pero may sinabi siya kay Peter, di ba? Na, alam mo Peter, bago ka pa mahulog, kinukuha ka ni Satanas sa akin para maliglig ka niya na gaya ng isang trigo, pero pinag-pray na kita. Ganyan din sa Panginoon. Pinag-pray ka na ng Panginoon. Tinubos ka na ng ating Panginoon. Minsan, bluff na lang ng kaawayan, bakit hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon? Diba? Ba't kasi ganun, pastor? Pakikipag-deal mo yun sa ating Panginoon. Sabi nga, but I want you to receive the Holy Ghost. Now, it's for you. See, you just got to humble yourself, open up your heart, and really believe it. Kailangan mo lang buksan ang puso mo, pagpakumbaba mo sa ating Panginoon, at sampalatayanan mo talaga. Kasi kung di ka naman din naniniwala, mga kapatid, hindi rin may bibigay sa iyo ang Holy Ghost ng Panginoon. Kasi hindi ka naniniwala. Ang sabi doon, nung pumunta si Pablo, doon sa mga disciples ni John the Baptist, sabi doon ay, natanggap niyo na ba ang Espiritu Santo simula nang kayo'y sumampalataya? Sabi niya, hindi namin alam na meron palang pangako na Espiritu Santo. Kaya nga nire-baptize sila doon. Kaya nga kung gusto yung magpa-rebaptize, di ba? Nasa inyo yan, conviction ng heart niyan, mga kapatid. You're not converted until you receive the Holy Ghost. And no man is truly converted until he's been changed. Ano yung sinasabi niyang change? Yun dun sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, na sabi, kung kaya't ang sino man na kay Kristo, siya'y bagong nilalang, at ang dating bagay ay nagsilipas na, narito'y sila'y pawang mga naging bago. Lahat daw nang nakay Kristo. Tayo ba'y nakay Kristo? Yes. Before the foundation of the world. Kailangan lang natin dumaan dito sa prosesong ito, pero ibinabalik tayo ng Diyos doon sa ating original po na kondisyon. Hallelujah. Sabi niya, oh, I love to give up the things of the world. When the Spirit comes in, how it cleanses you and washes you and put a desire in you to follow Him. So, ang Diyos ang naglalagay ng desire sa tao para tayo'y makasunod sa ating Panginoon. And a thirst, and a hunger, uhaw, tsaka gutom. Gutom saan? Doon sa katuwiran ng Panginoon. Blessed are, diba? Sabi doon, ay mapalad daw yung nagugutom, nauuhaw sa katuwiran, pagkat mga kapatid, dyan nagre-reside ang ating Panginoon. Hallelujah. Kasi may paalala siya dito. Sabi niya, let me say this, my friend. You better destroy your enemy before your enemy destroy you. Bring back the old-fashioned prayer meeting, old-fashioned repentance, when they stayed to the altar until they were dead and finished with sin. Diba? Ganyan dati nun eh. Pag nagpapa-altar call, hindi sila tatayo doon, mga kapatid. Hanggat hindi mangyari, mga kapatid, yun dapat mangyari doon sa mananampalataya. Sabi niya, sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumatahan sa walang hanggan, Isaiah 57 verse 15, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob na nagpapakumbaba at upang bumuhay ng pusong nagsisisi. Ganda ng scripture.
Diba? For thus saith the high and lofty one that inhabited in eternity, whose name is holy, I dwell in the high and holy place. With him also is of a contrite and a humble spirit. Ang tinutukoy niya, yung taong merong contrite and humble spirit, ay sabi doon ay nanganahan din sa doon. Hindi lamang doon sa mga matataas na bundok. Sabi niya, to receive the spirit of the humble and to revive the heart of the contrite one. Diba? Yan kasi ang gusto ng Diyos. A contrite and a humble spirit ay hindi itatakwil ng ating Panginoon. Sabi niya pa dito, last quote, sabi niya, by faith we are walking, grace what God did for you. That's right. You believe God. You believe on God. As soon as you are sorry, you are already forgiven. Ganda ng quote. Sabi niya, by faith we are walking, grace what God did for you. You believe God. You believe on God. As soon as you are sorry, you are already forgiven. Ganda ng quote. As I was speaking to a brother yesterday, sabi niya meron siyang kausap. Sabi niya dito, look brother, if you said something to hurt your wife's feelings, immediately you feel sorry for her. You're sorry for you did. You already repented in your heart. That's right. But you got to tell her about it. Diba? Nandun tayo sa confusion na, hindi, talaga nagsisisi naman talaga ako, pastor eh. Alam naman ng Lord ang heart ko. Alam niya, but you have to tell it. You have to confess it. Nasasabihin mo, honey, I'm sorry about that. Nasabihin mo yung salita, mga kapatid. Now, that's the way it is with God. A man that would go and say, I hurt her feelings, don't make any difference. I tell her, I'm sorry, but really I'm not. Diba, sabihin mo, nasaktan ko siya eh, pero sorry talaga ako, kaya lang di mo naman sinabi. Sabi ng prophet, hypocrite daw yun. See, that's right. That will never be received of God. You've got to be sorry for your sin. Then, when you know that you are sorry for your sin, then repentance and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ for the remissions of your sin, and you shall receive the forgiveness, receive the Holy Ghost. See, just simple, God made it so simple. Mas pinasimple ng Panginoon. Diba? Sabi niya, pagka sorry ka daw talaga dun sa ginawa mo, you're already forgiven. Pero mas maganda, mga kapatid, sabihin mo sa ating Panginoon, you confess. Kasi may power yan eh. Pag kinonfess mo, mga kapatid, talagang ibovoid ng ating Panginoon. Kaya lagi niya sinasabi dito, 2 Corinthians chapter 7, verse 9 to 11, ngayon nagagalak ako, hindi dahil sa inyong pagkalumbay, kasi ito yung time na nirebuke na ni Paul yung Corinthians, kundi dahil ang inyong pagkalumbay na ikapagsisisi, sapagkat kayo'y pinalumbay sa paraang ukol sa Diyos, upang sa anuman ay huwag kayong magkaroon ng kalugihan dahil sa amin. Sapagkat ang kalumbayang mula sa Diyos ay gumagawa ng pagsisisi sa ikaliligtas at hindi ikalulungkot, datapwat ang kalumbayang ayon sa sanlibutan na ikamamatay. Diba? Yung godly sorrow na tinatawag, kasi conviction ng Panginoon sa atin yun eh. At kung meron nun, mga kapatid, ibig sabihin, presente pa ang biyaya ng Panginoon sa iyo. So, lagi niyang paalala, diba, doon sa Revelations, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Marami pa ito, mga kapatid, pero siguro baka mag-part 2 ako, ang Panginoon ang nakaalam. So marahil dito ako, hanggang dito na lang, mga kapatid, ang maibahagi ko sa umagang ito. Tulungan tayo ng ating Panginoon at bigyan niya tayo, mga kapatid, ng biyaya sa ating buhay na patuloy na pakumbaba lang sa ating Panginoon. Kung mayroong mga bahagi na hindi karapat-dapat, hindi kaaya-aya, hingin natin ng tawad sa Panginoon. Nang sa ganun ay fully ma-restore tayo ng ating Panginoon. Diba, yung sa time ni Peter, mga kapatid, nung magsalita siya sa mga Hudyo, doon sa Acts chapter 2, diba, sabi doon yung kanilang mga puso ay, diba, their hearts were pricked. Pero sa panahon na nagkakaroon tayo ng ganyang bahagi, ang salita ng Diyos sumusugat sa atin, maging response natin, ano bang dapat naming gawin? Diba, sabi ni Peter, repent and be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, ang Panginoon bigay sa atin ng wisdom, mga kapatid, sa panahon na ganyan. Tayo po itatayo, mga kapatid. Tayo po iaawit bago tayo manalangin sa ating Panginoon. Amen. Tulungan tayo ng ating Panginoon. Pure heart, bago tayo manalangin. Isang awit na lamang. Pure heart.
dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais, help us Lord, nalikain mo Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y na walang alinlangan, isang pusong itinitipon na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y, amen, na walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parang alam. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Dear Lord Jesus, blessed be thy holy name. Muli kami narito, Lord, nagpapasalamat sa tanghaling ito, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, at pangungusap sa pinakapayak na paraan, Panginoon, upang ang aming mga puso muli ay manumbalik sa iyo, Panginoon, na anuman, Lord, ang aming mga pagkukulang, anuman ang aming mga pagkakasala, anuman, O Diyos, ang mga maling gawi namin at pagsuway, ay muli, Lord, ay makilala namin ang aming sarili, Panginoon, bilang kami ay tumatayo, Panginoon, sa iyong presensya, na kami, Lord, ay, Panginoon, alam mong aming puso, wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon, ng lahat ng bagay, Lord, ay hayag, hubad sa iyong presensya, Panginoon, at kami, Lord, ay lubos ang aming pag-amin sa aming mga pagkukulang, aming mga pagkakasala, at dalangin po namin na patawarin mo kami, Lord, sa mga bahaging ito. Marahil, Lord, hindi namin po sinasadya ang mga bagay, Panginoon. Sadyang minsan nakikita namin ang aming sarili, Panginoon, na parang hopeless, Lord, walang magagawa. But, Lord, ito'y bluff lamang ng kaaway, Panginoon. Pagkat malaki ang nagagawa, Panginoon, ng aming pagsuko sa iyo, Lord, ang aming pag-amin. Pagkat nandoon, Panginoon, ang pagpapalaya, Panginoon, sa aming mga kabigatan sa aming puso. Pagpapalaya, Panginoon, sa Espiritu upang kami, Lord, ay maging karapat-dapat, Panginoon, na harap sa iyo, O Diyos. Lord, huwag mong pabayaan, Panginoon, ang sino man, Lord, sa dakong ito. Naabutin mo, Panginoon, ng bawat kaluluwa, Panginoon, na nanalangin, humihingi, Lord, ng habag mo, humihingi ng awa mo, O Diyos. Humihingi ng paglilinis mo, Panginoon, upang ang aming buhay, Lord, ay maging lapat, Panginoon, sa iyo mga salita. Lord, hindi na namin to kaya, Panginoon, sa aming sarili. Ikaw lamang ang makagagawa nito, Panginoon. Kaya lubos ang aming pagsampalataya, Panginoon, na ang bawat isa, O Diyos, ay iyong inaring ganap, Panginoon, at nasa bahagi, Panginoon, ng pagpapaging banal at makaabot, Panginoon, sa bautismo, Lord, ng Espiritu Santo. We pray na anuman, O Diyos, ang mga bagay na pumipigil sa amin, nagpapabagal sa aming paglakad, anumang hadlang, Panginoon, kung meron mang natatali, O Diyos, sa gawa ng kaaway, Panginoon, dalangin ko ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, na bumaba, Panginoon, sa iyong mga anak, at sila'y kalagan mo, Panginoon, sa iyong dugo, sa iyong presensya, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus, at mapalaya, Panginoon, ng iyong mga anak, pagkat sila'y, Lord, anak mo, O Diyos, at walang bahagi ang kaaway, Panginoon, sa kanilang buhay. Kaya I pray na sa munting panalangin ito, Panginoon,
kalugdan mo, Lord, ang bawat isa ng mga anak. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin. Dinggin mo, O Diyos, ang kanilang mga hibik, mga matagal nang hinihiling sa iyo, Panginoon. At ipagkaloob mo, O Diyos, ang kapayapaan, ang pag-ibig, Panginoon, at ang kagalakan, Panginoon, sa amin. Pagkat, Lord, hindi kami makapaglingkod, Panginoon, kung wala ang mga bahaging ito sa aming buhay. Pagkat, Lord, kami ay nagpapatianod lamang, Panginoon, sa kung anong kalooban mo. At nawa, O Diyos, ikaw ang siyang maghari sa aming buhay, sa aming puso, sa aming isip, na ang buhay na ito, Panginoon, ay lubusang maialay at maisuko sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, turuan mo kami na lagi maging mapagpakumbaba, Panginoon, sa iyong presensya, na may pag-amin sa aming mga pagkakamali, at paghingi, Lord, ng gabay at patnubay mo upang kami makatayo muli, makapagpatuloy sa paglilingkod na ito. Pagkat naniniwala ko, O Diyos, na walang Kristiyano, Panginoon, na nanatili sa kanyang kalagayan, ay gusto niya, Panginoon, na makalaya, Panginoon, at makasama ka, O Diyos, sa buhay na ito. Malayo na, Panginoon, ang aming iginugol, Panginoon, na panahon at buhay. At marahil may mga bahagi sa buhay namin na nangihina kami, Panginoon. Nahuhulog kami, Panginoon. Nadadapa kami, O Diyos. But Lord, sabi mo, ang pag-ibig mo ay nandyan, Panginoon, sa amin. At ang biyaya mo ay laging umaabot, Panginoon. Kaya bayaan mo kami, O Diyos, na makalapit sa umagang ito. Ilapag namin ang bawat kabigatan, lahat ng aming mga pagkakamali at pagsalangsang. At bayaan mo ang bawat isa'y, Panginoon, ay linisan mo at pagkalooban mo, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu Santo. Hinihiling namin ito, O Lord, na may pananampalataya sa iyo. At alam ko, Lord, na hindi mo tatanggihan, Lord, ang bawat isa. Lord, sa pansamantala namin paghiwalay na ito, tanggapin nila, Panginoon, ang Espiritu Santo. Tanggapin nilang yung mga salita, O Diyos, at sila yung mga pamuhay, Panginoon, ng malaya, ng ayon, Panginoon, sa iyo pong kalooban. Huwag mong pabayaan ng sino man, anuman ang kanilang mga panalangin, prayer requests, mga provision, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy mo po itong ipagkaloob, Panginoon. At ikaw, O Diyos, ang siyang lagi mapasalamatan, maluwalhati, madakila, Lord, sa aming kalagitnaan. Ito pong aming samod dalangin, O Diyos, kasama ang papurit pasalamat sa ipong dakilat matamis sa pangalan, aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Glory to God. Tapos na po ang ating service. Magkamain tayo sa ating Panginoon.